Bangag. Bangag. Sara Duterte, ha? As in, bangag talaga. Paano mo nasabing direct na bangag? Tingnan nyo ba naman kasi? Itong si Sara Duterte mismo, ha? Ito na naman, tumirada na naman ng interview, sumagot. O anong problema? Buti nga sumagot. Kaso ang sagot, pambangag. Ano sabi? So si Sara Duterte po ay humihiling. Talaga to si Sara Duterte, no? Feeling talagang VIP. Pa-importante talaga itong putang inan to eh. Diba? Ano pa sabi ni Digong? Yang si Sara, maldita yan. Putang. Magsasabi ko man dyan, mga isa batang, hindi man kayo mag-usap yan, hindot yan. Magpunta yan, magsilabaw yan, magsapak ng sheriff yan, pagkatapos magpunta, mag-auto kay Bongo, magganyan dito, hindi man talaga magpatay yan, talagang pautang. Sabi, humihingi si Sara Duterte na pabilisin daw, madaliin yung impeachment trial proceeding. Parang bangag talaga. Ay, hindi pala parang. Bangag talaga, no? Alam mo, ito kung maririnig mo, ikaw din, Sara Duterte. Kung maririnig mo to, lasing ka na ba, direct? Nabubulol ka na eh. Puyat lang. Hindi ba? Maanig ka. Hindi siya sabihin kasi, hindi mo lang din. Sasabi ko, hindi mo na, yang ano, ha? Sabi ko sa'yo, yang kuwan na yan, hindi man yan kasi pag punta yan dito magpunta siya dyan tapos hindi man pwedeng yan. Yeah, baby! Ano bang mensahe yan, direct? Mensaheng lasing yan eh. Paano hindi? Bangagayan si Sara Duterte. Hindi, ito seryoso na. Alam mo, Sara Duterte, king ina mo. Ang lakas ng mukha mo, ang lakas ng loob mo, ang lakas ng pagmumukha mo na humuling ng speedy trial o pabilisin ang impeachment trial mo. Ba't hindi mo muna pagsasampalin yung mga abogado mo? Yeah, baby! At idagdag mo na rin yung mga alaga niyong asong ulol na mga senador. Walang ginawa kung hindi magtanga-tangahan, magpakabayas, 'di ba? Sa walang katuturan. 'Di ba? Oh. Nakakaloka eh. Oh, ito na. Mabibwisit kayo dito sa pagmumukha nitong hindot na si Sarang bangag na to. Oh. Hiniling ni Vice President Sara Duterte na mapabilis ang proseso ng kanyang impeachment trial. Ang tugon ng prosekusyon, dapat sabihin niya ng bise sa kanyang defense team. Tinan mo, nabasagan ka tuloy. Kasi mga pahayag mo talaga yung pantanga, Sara Duterte. Sa totoo lang, hi Ma'am Baby Nunez, good morning. Live po ito, puyatan to eh. Naririnig niyo sa background ko, ay kapapasok nyo lang. No, gising na gising pa si Siopa, oh. Okay, tuloy tayo. Bibili na ako maya-maya ng pandesal. Makapagkape pa. Wala nang tulugan to. Live ulit. Hapit na hapit direct ha. Bakit? Paano di mag-hapit? Wait lang ha. Pakita ko sa inyo. Nasaan na yun? Lumabas ka. Ito na. Lalagin ko lang. Login. Ay, mali. Saan na ba yun? Ba't na wala? Ba't na wala dito? Mamaya na nga. Yan. Ba't na wala yung account ko dito? Yan mo na nga. Mamaya na. Sige, tuloy tayo. Tira. Ito na po ha. At nakatutok si Tina Pangiliban Perez.
tubo. Tubuhin ko to eh. Ano itsura to? Grabe, no? Ganda yan. Ngayon tuloy natin. Oo. Ang gusto lang sana namin ay mapabilis yung proseso dahil hindi pwedeng tumatagal yung proseso natin na nag-iisip yung mga tao na ano ba, totoo ba. Alam mo, Sarah, putang ina mo. Kung ako sa'yo, para mas mapabilis, alam mo kung anong dapat mong gawin, umattend ka. Alam mo kung sa totoo lang, hindi na talaga man tayo aabot sana sa ganyan eh. Kung yung ginawa mong katarantaduhan na yan, ha? Noon pa lang, nasagot na, tapos na yan. Ha? Alam nyo kung ano nakikita ko dito, kung ba't niya sinasabing pabilisin, kuno, pa-effect niya lang yan. Para mapagmukain at sabihin o palabasin niya sa mga uto-uto niyang mga bobong mga DDS na supporters na malinis siya, walang kasalanan, something like that, na para bang matapang pa siya na bilisan nyo kasi hindi naman ako guilty diyan. Pero obviously, guilty nga eh. Hindi nga makapagpakita eh. Doon pa sa kaso ng kapatid niya o hearing siya nakapagpakita. Pero sarili niyang kaso o impeachment, hindi niya kayang harapin. Boom! At sinabi nga ng prosecution, kung gusto mo pabalisin ang proseso, yung mga putang inang mga abogado mo, ang kausapin mo. 'Di ba? Oh. Sila itong delay ng delay. Sila itong andaming drama. 'Di ba? Kasi ang gagawin lang naman ng depensa ng prosecution diyan, ilalatag yung mga depensa ay yung mga witnesses, mga dokumento o ebidensya. Ano ginagawa ng mga defense team mo? Kahit sapul na sila at wala silang kawala, dinidelay. 'Di ba? Alam mo, mas maganda ikaw na sumagot eh. Para matapos na once and for all. Kung gusto mo mapabilis, di yan dadating direct. Alam ko. Bakit? Boboy. Yeah, baby! Hindi niyan alam sumagot eh. Sigurado pagka tinanong na yun abogado ng prosecution, siguro may himatay na yan si Sarah. Kasi guilty nga eh. Halatang guilty mo yung tao. Oo. Tulog na. 'Di ba? Opo. May ginawang sama, hindi ba totoo yung mga akusasyon. So dapat mabilis yung proseso kasi nga, 'di ba? Sa ating Mabilis yung proseso. May prosesong sinusunod ang impeachment trial, gaga. Boom. Prosecution at defense. Maglalabas ng ebidensya, 'di ba? Ikaw cross-examine. Oh, anong gagawin? Ano bang tamang proseso? Ayos ka rin ah. Maraming salamat po Ma'am Baby Nunez talagang hirap tayo sa oras talaga eh. Tilan nyo ngayon, 'di ba? MB Los Angeles, maraming salamat papandisal na 'yan. Yeah, baby. 'Di ba? Ang kapal ng pagmumukha nitong to si Sara Duterte na magsabi ng kung may mali, may masamang ginawa, kung may ganito, dapat pabilisin. Hindot! Ikaw yung may ginawang mali, ikaw yung may ginawang masama, ikaw yung may problema dito. Gunggong ka ba? Inan po kapal ng mukha nitong hindot na to. Ulitin natin. Oh. Hiniling ni Vice President Sara Duterte na mapabilis ang proseso ng kanyang impeachment trial. Ang tugon ng prosekusyon, dapat sabihin niya ng bise sa kanyang defense team. At nakatutok si Tina Panganibanteres. Ang gusto lang sana namin ay mapabilis yung proseso dahil hindi pwedeng tumatagal yung proseso natin na nag-iisip yung mga tao na ano ba, totoo ba may ginawang sama, hindi ba totoo yung mga akusasyon. So dapat mabilis.
Ang sakit sa bangs nito, no? Grabing katangahan talaga pinapairal ni Sara Duterte dito, no? Sino ba naggagawa ng mga diversionary tactics? Sino ho ba ay may mga eksena palagi? Hindi ba sila? Hindi ba siya? Di ba sila Casio? Maraming salamat. Uy, ano yan? Rino na yan, pang Rino. Grabe, no? Ang kapal ng mukha talaga, oh. Morning po, maraming salamat, Shoutout din sa mga crew and staff ng Angel's Burgers dyan sa Pasig, sa may Manggahan. Yan, shoutout sa inyo. At saka sa Rosario na rin. Oh. Tsaka parang, alam mo yun, ito hindi ko na napapangalanan. Alam mo, may kinakasaran ako dati na politiko noon eh. Pero, triple, quadruple ang pagkabuisit ko dito sa pagsasalita eh. 'Di ba? Para talagang parang ang utak niya sinaunang computer. Siya na yun nagsasabi tapos kasi kailangan natin na pabilisin ng ina mo. 'Di ba? Oh. Yung proseso kasi nga, di ba, sa ating konstitusyon, nandyan yung speedy administration of justice. Yan ang panawagan ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa paglilitis ng mga alegasyon laban sa kanya. Sabi ng prosekusyon, yan daw mismo ang ginagawa nila. Pero yung speedy disposition of the cases, hindi naman din ibig sabihin yan, kailangan natin siyang madaliin, no? At the expense of having the opportunity to fully present our case by presenting the evidence that we think are needed. Diba? Napaka-entitled dito Sara Duterte na to. Bangag talaga eh. ang dapat daw pagsabihan ng bise ay ang mga abogado niya. Madaming mga mga circumstances na nag-cause ng delay sa paglilitis dahil sa mga actions or inactions ng defense team. Tulad for example nung hindi nila pagtalima dun sa kautusan ng presiding officer na makipagkita sa amin to compare common exhibits before the intended testimony of... Oh, di ba totoo naman itong tangina si Sara Duterte na to eh. Ha? Mali ka pa ng kinagagalitan mo, hindot ka. Totoo naman eh, di ba? Ay nako. Ms. Zailin Del Campo. Ayon sa House Prosecution Panel, para mas mapabilis pa ang proseso, makakapagbawas pa sila ulit ng witnesses dahil sa judicial notice ng Senate Impeachment Court sa pagdinig noon ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa issue ng confidential funds. Ibig sabihin ng judicial notice, hindi na kailangan pakita yung mga transcripts sa House, hindi na kailangan i-produce yung mga documents, no? At maraming admissions doon. Ano? So, yung mga gusto namin ilagay na witnesses dyan, hindi na kailangan. Nalaman nyo in the next few days na mababawasan ang witnesses natin dahil sa judicial notice na yan. Ang Akbayan Party List, sinabing kung gusto ng bise na mapabilis ang impeachment proceedings, magpakita ito sa trial. Pero sabi ng bise, Hindi po totoo yun kasi fully represented ako nung ating defense team. Duwag ka talaga. Takot ka talaga, hindot ka, Sara. 'Di ba? Totoo naman ako, naniniwala ako na kapag a-attend si Sara mismo, mas mapapabilis. Bakit? Pwedeng direkta na siya sumagot eh. Hindi na siya kailangan pang tawag dito, i-representa pa, andun yung abogado niya. Pwedeng direkta na siyang tanungin eh, as mas malilinawan ng lahat eh. Ikaw ba nagutos? Oh. Ano sinabi mo? Ikaw ba nagbigay ng suhol? Ikaw ba ganito? Oh. Pag nagharap, ayon kay Ma'am Acosta, ayon kay Ma'am Alipactaw, ikaw daw ang ganito at binigyan mo siya ng itong halaga. Oh. 'Di ba? At pag tumanggi siya, doon makikita ng taong bayan kung nagsasabi siya ng totoo o hindi. Sira ulon to. Boom! Ulitin ko, ate na mo. Oh.
mababawasan ang witnesses natin dahil sa judicial notice na yan. Ang Akbayan Party List, sinabing kung gusto ng bise na mapabilis ang impeachment proceedings, magpakita ito sa trial. Pero sabi ng bise, Hindi po totoo yun kasi Hindi po totoo yun kasi takot ako eh. Hindi ko po may papakita si Mary Grace Piato, si G. Camote, at saka si Tempura. Hindi ko sila mapakita eh. Sabi ni Jasmine, bobo nga ni Derek, paano ba sasagot yan sa hearing? Mananapak yan sa hearing. si fully represent Tingnan, tagal sumagot, bobo talaga eh. Ang tagal sumagot, tinan mo. Hindi po totoo yun kasi... impeachment proceedings, magpakita ito sa trial. Pero sabi ng bise, hindi po totoo yun kasi One. Two. fully represented ako nung ating defense team at sufficient yun na meron kang mga abogado doon na nagpa-participate doon sa process. Yun ay para na rin pagdalo ng respondent doon sa impeachment. dahil naman sa masamang panahon, ilang beses nang naantala ang paglilitis. Sabi ng tagapagsalita ng Senate Impeachment Court, pwede naman daw magkaroon ng make-up session. Kung magkakaroon ba ng session ng Thursday o Friday or Saturday. Of course, that is always under consideration and advisement at makalalaman natin yan if yung Senate President at yung presiding officer would rather opt to have extended days, parang mga make-up days, or will just continue on and then just extend it at the end. Some senators are saying na baka mas magandang sa hapon, mas mabaligtad para yung trial naman yung up to sawa and then limited naman yung time ng legislative agenda ng Senado. Grabe talaga si Sara, no? Tindi, no? Bangag na bangag talaga yung galawan, eh. Sakto, ah. Sakto yung pagpukpok, ah. Ay, nako. Ang hirap pag may ganyan tayong klaseng, no? Nasa gobyerno. Lalo na kagaya rin ni Robin Padilla. Oh. Oy, kay Mali, maraming salamat. Diyos ko, may Derek Rim na tayo. Ang kapal ng mukha nito ni Sara talaga para sabihin pambilisan, siya naman tong nag-delay. At kung talagang interesado talaga siyang matapos to, noon pa man, hindi na niya hinadlangan. At kung ayaw niya talagang mapunta sa impeachment, noon pa man, sinagot niya na ang lahat ng ito. Pero kitang-kita po natin sa mga testigo, sa mga dokumento, resibo, di ba? At mismong patunay na buhay. Kitang-kita ang lahat ng mga pinagdaanan trial ngayon, sa pool na sa pool si Sara Duterte. Pero syempre, sasabihin ng mga sabihin ng mga DDS, pabor na pabor sa kanila yan. Sabi ni Andy Friend, kaya gusto nga niya pabilisin ang trial para at least magkabotohan hanggat andyan pa ang defense judges niya bago makulong lahat dahil sa kalokohan nila. At saka nga baka mga Senate defenders ni Senator defenders ni Sara. Kasi pag may nakulong pang iba dyan, di ba? Oh, Diyos ko, direct baka pag ikulong yan, representative din padala. Ay, hindi ko tayo papayag dyan. Di ba? Oo, may blood vat pang nalalaman. Hindot talaga yun si Sara. Diyos ko, hindi ako talaga dyan kay Sara Duterte sa sinasabi nila matapang. Matapang siguro pagka nagbayad ng tao tapos magpapapatay, ganun. Kagaya ni sinabi niya kay Pangulong Bongbong Marcos, di ba? May assassin daw siya. Pero yung personal
Sariling laban, matapang, si Sara. Oy, lumaban si Sara, matapang. Oh. Bumawi si Sara, tug 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 tug. Ow. Si Princess Sara naman, wait ka na lang. Dadating time mo. Patience is a virtue. Baka daw kasi maiba ang ruling ng 16 votes pag 50 na lang ang senator judge. Possible. Kaya niya minamadali para makaboto kagad ng mga senador niya. Kasi pag si Robin din, hindi natin alam, ipatawag na rin yan dahil sa kaso ng tag dito, obstruction ng ICC tsaka obstruction ng ICC. Obstruction of justice para dun sa kaso ng ICC. Tapos si Bongo din. Boom! 'Di ba? Tapos si Lauren Ligarda, kasong plunder din. Boom! Siyempre paano pang gagawin natin? Mga nakakulong. So anong gagawin? Iano nila yan sa Korte Suprema o sa Korte na baguhin po natin ang style ng botohan. Kasi po, mga nakakulong na at suspended po sila. So, hindi sila pwedeng makialam o makijoin sa anumang nangyayari sa Senado. Tama, mali. Sino pa? Tapos si Alan Cayetano at si Pia Cayetano pagka naimbestiga na din. Ubus! Ubus sa mga asong ulol na senador ng mga dutae. Right? So, yun mga kababayan ko. At, nako, bitin man pero alas 4 na pala.